April 13, 2017 nang madaling araw nang makatanggap ang 999 emergency hotline ng Northern Ireland ng isang tawag sa katahimikan ng gabi mula sa lalaking nagmamakaawang humingi ng tulong. Bagaman ilang sandali lang tumagal ang recording, sapat na iyon para malinaw na marinig ang takot, sakit at labis na pagkataranta sa pilit ng tumatawag. Habang pilit niyang pinipigil ang kanyang emosyon, paos niyang nasabi sa operator na ang asawa ko ay nahulog sa lawa. Tumalon ako para iligtas siya, pero ngayon hindi ko na siya makita. Pakiusap, pakisagip siya. Sa buong tawag, halos hindi niya makontrol ang sarili. Patuloy siyang humahagulgol, malalim at paputol-putol ang paghinga. Parang isang taong nilamon ng matinding pagkabigla. Maya-maya nanginginig at pagod na tinig, paulit-ulit niyang ibinubulong. Ang lamig, na parang isang taong tuluyang gumuho sa katawan at sa isip. Agad siyang sinubukang pakalmahin ng emergency operator, pilit na pinatitibay ang loob ng lalaki, habang mabilis na ipinapadala ang mga pang-reskong tauhan. Inabot ng halos 40 minuto bago makarating ang mga pulis at water rescue team sa lugar. Nilalamon ng dilim ang paligid. Mula sa malayo, sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan, bahagya nilang natanaw ang isang madilim na bagay na palutang-lutang malapit sa bangkang pinangyarihan ng insidente. Habang papalapit ang bangka ng rescue team ay biglang napasigaw ang lalaki. Nakikita ko siya. Diyos ko, nakikita ko ang asawa ko. Agad na sumakay ang mga pulis sa pleasure boat kung saan nangyari ang insidente. Ang lalaki, basang-basa pa rin ng nagyayelong tubig ng lawa, ay binalutan ng mahigpit ng pulang. Patuloy na nanginginig ang buong katawan niya. Parang hindi pa rin siya tuluyang nakakabangon mula sa pagkabigla. Ang sahig ng bangka ay nababalot ng tubig. Samantala, ang madilim na bagay sa lawa ay unti-unting inaanong kalayo sa bangka. Ngayon, wala nang dalawang talampakan ang layo nang mapagtanto ng isang opisyal ang sitwasyon. Agad niyang ginamit ang kawit mula sa rescue boat upang hilahin papalapit ang bagay na iyon. Paglapit nila, tumambad sa kanila ang katotohanan, isa nga iyong babae. Dahil sa bilis ng pagtutulungan ng mga naroon, agad na iahon ang biktima. Isa siyang babaeng Asyan, pinatayang nasa kalagitnaan ng kanyang 30s. Walang pag-aatubli, agad sinimulan ng rescuer ang pagbibigay na artipisyal na paghinga, CPR, at iba pang pang-emerhensyang hakbang. Pagkatapos, mabilis nilang inilipat ang babae sa ambulansya at agad na isinugod sa ospital. Sa kabila ng matinding pagsisikap na buhayin siya sa loob ng mahabang oras, lahat ng pagtatangka ay nauwi lamang sa wala. Alas 2:52 ng madaling araw, opisyal nang idineklara ng mga doktor na patay na ang babae. Ang sanhi ay pagkalunod. Ang lalaking tumawag sa pulis ay dinala sa emergency room kasama ang mga nag-escort ng opisyal. At nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang tanawin ng kanyang asawang nakahiga, walang buhay, sa kama ng ospital. Napako siya sa kinatatayuan, ang mukha niya puno ng dalamhati. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig ang mga kamay. Hinaplos ang malamig, basang buhok ng asawa. Isang tagpong tumimo sa puso ng lahat ng saksi. Ang lalaki ay si Stephen McKinney, 41 taong gulang, taga County Fermanagh, Northern Ireland. Ang biktima ay ang kanyang asawa na si Luna, 35 taong gulang, isang babaeng Jean. Ang biyahe nilang ito ay matagal nang plinano ni Stephen. Bahagyang bilang sorpresa sa kanilang dalawang anak para sa Easter holiday. Bahagyang biglang selebrasyon sa bago niyang trabaho. At higit sa lahat, para gunitahin ang ika-14 na anibersaryo ng kanilang
Steven sa mga pulis ng gabing iyon, ang saya namin lahat. Naglalaro kami 4 ng Monopoly. Buong pamilya nagtatawanan. Pagkatapos, uminom daw sila ng ilang bote ng beer ng kanyang asawa bago lahat ay natulog. Hindi nagtagal, ayon kay Steven, bigla raw siyang nagising. Malabo pa ang ulirat, parang nasa pagitan ng panaginip at realidad. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya si Luna. Nakabihis na, nakatayo sa tabi ng kama. Sinabi raw nito na parang bahagyang umaagos ang bangka, na posibleng nakalas ang lubid ng angkla, at gusto niyang umakyat sa deck para tignan. Mariin daw niyang sinabi sa asawa na imposibleng mangyari iyon, naligtas ang bangka at hindi ito aagos. Ngunit nagpumilit pa rin si Luna. Sinabing gusto niya siya mismo ang tumiyak. Labag man sa loob, sinabi ni Steven na pilitan siyang bumangon at sundan ng asawa papunta sa deck. At doon, ayon sa kanyang salaysay, sa isang kisap mata lang nangyari ang lahat. Nakita niyang nadulas si Luna at tuluyang nahulog sa tubig. Pagbagsak ni Luna sa tubig, agad daw itong nataranta at sumigaw ng tulong. Alam ni Steven na hindi marunong lumangoy ang asawa, kaya't walang pag-aalinlangan tumalon siya sa lawa para iligtas ito. Matapos ang ilang saglit ng pakikipagbuno, nagawa ni Steven na maitaas ang ulo ng asawa sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa matinding takot, patuloy daw kumapit si Luna sa kanya. Nagpupumiglas ng walang malay at sa likas na takot na mabuhay. Nahihila rin niya si Steven pababa sa kailalim. Ayon kay Steven, hindi siya magaling lumangoy at nagdaan na rin daw siya sa isang malaking operasyon noon, kaya't mabilis siyang nanghina. Habang paulit-ulit siyang hinihila pababa sa malamig na tubig, sinabi niyang wala na siyang lakas para lumaban. Dahil sa takot at labis na pagod, napilitan siyang bitawan ng asawa. Umaasang makakabalik sa bangka upang makakuha ng lakas at muling sa likod. Pag-akyat niya sa deck, halos hindi makahinga si Steven. Binuksan niya ang ilaw ng kanyang cellphone. Ipinailaw ang paligid ng lawa at patuloy na hinahanap si Luna sa tubig. Ngunit pagbalik niya sa gilid ng bangka, handa nang muling lumabog. Wala na siyang nakita kahit anino ni Luna. Sa takot at pagkataranta, dali-dali niyang tinawagan ang 999, nagulat ng emergency at nagmamakaawang ipadala agad ang mga tagapagligtas. Sa gitna ng kaguluhan, mahimbing pa ring natutulog sa loob ng kabina ang 14 na taong gulang na anak na babae ni Steven at ang 11 taong gulang niyang anak na lalaki. Walang kamalay-malay sa trahedyang nagaganap. Sa unang tingin, mukha itong isang biglaang trahedya lamang, nakakapangilabot, nakakalungkot, ngunit tila isang aksidenteng hindi sinasadya. Sa simula, wala ni isang nagduda. Sa salaysay ng lalaking waring wasak sa dalamhati, maging ang mga tao ay sinubukang damayan siya, pinayuhang huwag sisihin ang sarili o patuloy na pahirapan ang isip sa nangyari sa asawa niya. Ngunit ang larawang dating malinaw at buo, unti-unting nagkaroon ng mga bitak. Habang masusing sinisiyasat ng mga otoridad ng kaso, unti-unting lumitaw ang maliit na detalye, mga bagay na lubos na sumasalungat sa kwentong maingat na binuo ni Steven. At doon nila napagtanto ang lalaking tila mabait, wasak sa dalamhati at tapat sa kanyang asawa ay may tinatagong mga ugali at katotohanang nayanig ang lahat ng mabuti. Isang buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Luna ay pinagbili ni Steven ang sasakyan ng kanyang asawa sa halagang 3,500 euro sa isang lalaking nakilala lang daw niya sa isang gasolinahan. Tila tapos na ang lahat, ngunit ng gabing iyon nadiskubre ng bagong may-ari habang naglilinis ang sasakyan ang isang kasunduang debosyo na nakatago sa loob ng compartment. Naramdaman niyang may kakaiba, kaya agad niyang ibinigay ang dokumento sa pulisya ng Northern Ireland. Ang tila walang halagang papeles na iyon ay naging unang pihit ng investigasyon, ang dahilan kung bakit muling sinuri ng mga pulis ang
buong kaso mula sa simula. Sa pagsunod ng mga investigador sa mga pahiwatig na tuklasan nilang noong September 2016, palihim nang nakipag-ugnayan si Luna sa isang law firm na dalubhasa sa diborsyo. At pagsapit ng Nobyembre parehong taon, opisyal na siyang nagsimulang makipagtulungan sa isang abogado para ituloy ang mga sumusunod na hakbang. At higit na kapansin-pansin sa 3 buwan bago siya mamatay, naghain din si Luna ng aplikasyon para sa legal aid na kaugnay ng proseso ng diborsyo. Patunay na matagal na niyang pinag-isipan at seryosong pinagplanuhan ang tuluyang pagtatapos ng kanilang kasal. Agad itong nagbukas ng isang malaking katanungan kung determinado si Luna na makipaghiwalay, bakit pa siya sasama kay Steven sa bakasyon at maghahanda pa para sa kanilang ika-14 na anibersaryo ng kasal. Nang tanungin siya, mariing itinanggi ni Steven na may alam siya sa lihim na pagkikita ni Luna sa mga abogado. Aminado siyang narinig niya ang tungkol sa pagrehistro ng asawa para sa legal aid. Ngunit iginiit niyang biro lang daw iyon, isang bagay na nasabi sa galit. Ayon pa sa kanya, sinabi raw ni Luna mismo na wala talaga siyang balak makipaghiwalay at kinansilan na ang aplikasyon. Kaya't sinabi ni Steven na inakala niyang tuluyan ng naayos ang lahat. Ngunit ang paliwanag niyang ito ay tila pilit at labis na salungat sa lohika. Sapagkat sa isang normal na pagsasama, walang sinumang magbibiro tungkol sa isang aplikasyon sa diborsyo. Gayunpaman, patuloy pa ring iginigiit ni Steven ang kanyang pagiging inosente, habang ipinapakita ang anyo ng isang taong labis na naghihirap. Sinabi pa niyang handa niyang ipagpalit ang lahat, ang kanyang ari-arian, buhay at kinabukasan, kapalit lamang ng muling pagkikita nila ng kanyang asawa, kahit isang saglit lang. Tila nakakaantig ang kanyang mga salita, ngunit unti-unting binuwag ng mga ebidensyang natuklasan ng pulisya ang maskara ng isang mapagmahal na asawa na pilit na ipinapakita ni Steven. Una, natuklasan ng mga pulis ang matinding pagkakasalungat sa mga pahayag ni Steven. Ang una niyang sinabi sa 999 operator kumpara sa kanyang opisyal na salaysay sa istasyon. Sa una niyang paglalarawan, mariin niyang iginiit na nakita niyang nadulas si Luna o natapilok at nahulog sa tubig. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, binago ni Steven ang kanyang kwento. Sa isa pang opisyal, sinabi niyang hindi niya talaga nakita ang pagbagsak ng asawa, kundi narinig lamang niya ang tunog ng tubig at ang sigaw ng takot. Hindi lamang iyon, may isang detalye na lalong nakapukaw sa pansin ng mga investigador. Sa loob ng 40 minutong tawag kay 999, kahit na patuloy na pinapakita ni Steven ang labis na pagkataranta, sakit at paghihina, hindi niya kailanman binanggit ang pangalan ni Luna. Isang asawa na tunay na nababahala sa aksidente ng kanyang asawa, ngunit hindi kailanman binanggit ang pangalan nito. Ayon kay Steven, nang umakyat si Luna sa deck upang tignan ng lubid ng angkla, wala na raw itong suot na life jacket. Ayon sa kanya, ang dahilan ay 2 lamang ang life jacket sa bangka, kaya't inuna niyang ibigay ito sa kanilang 2 anak. Dagdag pa ni Steven, dahil sa sobrang saya niya sa biyahe, hindi raw siya nakapaghanda ng sapat na life jacket para sa buong pamilya. Ngunit mabilis itong nasalungat ng mga ebidensya sa totoong nangyari. Inulat ng mga tauhan sa marina na kanilang pinaalam si Steven na pumunta sa opisina upang kunin ang 2 ekstrang life jacket, ngunit tumanggi siya. Bago umalis, malinaw na ipinaliwanag ng mga tauhan ng marina ang mga operasyon, patakaran sa kaligtasan at mga hakbang sa emerhensya. Binigyan din nila ang pamilya ng pagkakataon magsanay sa isang maliit na bangka upang matiyak na lahat ay may alam kung paano ito patakbuhin bago lumayag. Tungkol naman sa pagpili ng lugar ng pagdock ng bangka noong gabing iyon, ipinayo ng mga tauhan ng marina na idock ito sa Eastern Dock malapit sa Devonish Island at sa sinaunang monasteryo na siya na yung pangunahing hintuan ng mga turista upang masiguro ang kaligtasan at malinaw na panunod.
Ngunit hindi pinansin ni Steven ang payo. Pagkus, dinala niya ang bangka sa Western Dam, isang liblib na lugar na walang ibang barko sa paligid. Higit pa rito, ang mga detalye sa lugar ng insidente ay unti-unting nagbigay ng mas malakas na ebidensya laban kay Steven. Nang lumapit ang pulis at rescue team sa bangka, napakaganda ng panahon noong gabing iyon. Kalma at patag ang ibabaw ng tubig. Malinaw ang paningin at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang katawan ni Luna sa ulihan ng pleasure boat. Ibig sabihin, kung tunay niyang nais iligtas ang kanyang asawa, may buong pagkakataon si Steven na kumilos bago dumating ang rescue teams. Ngunit sa buong panahong iyon, wala siyang ginawa. Hindi siya nag-attempt na sagipin siya, ni hindi man lang naghagis ng life preserver. Hindi siya sumuong sa tubig, ni hindi man lang gumamit ng anumang emergency equipment sa bangka bilang senyales. Nang dumating lamang ang pulis, nagkunwaring nakakikita lang niya ng asawa at sumigaw. Ngunit ang pinakamahalagang ebidensya ay hindi makikita sa kanyang kilos, kundi sa forensic result. Dahil natuklasan ng mga eksperto ang mataas na antas ng sedative sa dugo ni Luna, nalampas pa sa normal na doses. Sa ilalim ng epekto ng gamot na ito, halos imposibleng makalaban, hindi makapumiglas ng malakas at tiyak na hindi makakakilos ng malay tulad ng paglalarawan ni Steven. Napilitan si Steven na umamin, nakulong ng hindi mapapasubali ang ebidensya na siya ang bumili ng mga sleeping pills online. Ayon sa konklusyon ng mga eksperto, sa dami ng malalakas na sedative sa kanyang katawan, lubos na hindi magagawa ni Luna na kumilos, kumiglas o tumugon tulad ng sinasabi ni Steven. Ngunit dito, hindi nagtatapos ang lahat. Natuklasan ng pulis siya sa telepono ni Steven ang isang larawan ni Luna na natutulog sa kama. Hindi lang ito ang nag-iisang larawan na kuha niya ng asawa sa buong biyahe. Ito rin ang huling larawan bago siya mamatay. Mula sa tila maliit na detalye na iyon, agad nagkaroon ng malaking katanungan ng pulisya. Sadyang iniwan kaya ni Steven ang isang huling alaala bago kumilos. Nang tanungin siya, mabilis niyang itinanggi. Sinabi na kuha lang niya ang larawan dahil maganda raw si Luna. Ngunit hindi basta-bastang naniwala ang mga investigador. Isang opisyal ang nagtanong pabaliktad, malamig at tuwiran, kung sinasabi mong kinuha mo lamang ang larawan dahil maganda. Kung dahil lang sa kagandahan niya, bakit wala ka namang ibang kuha sa buong bakasyon? Sa liwanag ng araw o masasayang sandali kasama ang pamilya. Maganda lang ba siya kapag nakahiga ng walang galaw sa kama? Dahil sa tanong na yon, nabigla si Steven, agad niyang binago ang tono at sinabi na hindi niya maalala na kuha niya ang larawan. Sa puntong ito, ang imahen ng nagdadalamhating asawa na maingat niyang pininta ay puno na ng butas. Maliwanag ang mga kontradiksyon, pag-iwas at clumsy na paglilinlang. Hindi huminto sa mga kakaibang pahayag si Steven. Ang investigasyong natuklasan din ng pulisya ang isang nakakakilabot na detalye. Halos parang napaghandaan ni Luna ang sarili niyang kamatayan. Isang malapit na kaibigan ang nakapagpaalala ng minsan nabanggit ni Luna ang isang artikulo ng balita tungkol sa isang babaeng biglang nawala sa isang cruise boat habang nagbabakasyon. Sabi niya iyon ng kalahating pabiro, kalahating seryoso, pero nakakakilabot. Kung mangyayari iyon sa akin, tiyak na asawa ko ang may gawa. Walang sino man ang makaisip na ang sinabi niyang iyon ay magiging parang babalang hula ng kapalaran niya. Nagsimula ang kwento nila noong 2003, noong si Luna ay 21 taong gulang pa lamang. Isang dalagang puno ng pangarap. Nakilala niya si Steven, isang lalaking mula Northern Ireland na pumunta sa China para magturo ng Ingles. Mabilis silang nagkagustuhan at noong Mayo ng parehong taon, ilang buwan pa lamang matapos silang magkakilala ay nagpakasal sila. Hindi nagtagal nagkaroon sila ng 2 anak,
Sa paningin ng iba, masaya at buo ang maliit nilang pamilya. Noon, may maayos na kita si Steven at nagbibigay sa asawa at sa mga anak ng maginhawang pamumuhay. Pagkatapos ng kasal, madalas magpalipat-lipat ang mag-asawa sa pagitan ng China at Northern Ireland, pero mas marami silang oras na ginugol sa China. Hanggang sa dumating ang Hunyo 2016 nang dahil sa pag-aaral ng mga bata, nagpasya ang pamilya na manirahan ng tuluyan sa Convoy Donegal, Northern Ireland. Ikwinento ni Steven na si Luna ay isang asawang hindi marunong magluto pero maganda. Ayon sa kanya, dati raw ay masaya at maayos ang kanilang pagsasama. Sinabi rin niya na hindi siya interesado sa pera. At si Luna ang humahawak sa karamihan ng kanilang mga ari-arian at gastusin. Sa panlabas, tila tahimik at maayos ang pamilyang ito. Pero ang katotohanang nakasaad sa salaysay na iniwan ni Luna sa kanyang abogado bago siya mamatay ay naglalarawan ng kabaliktarang mukha ng kanilang pagsasama. Ibinunyag ni Luna ang malayo sa masayang buhay niya, parang nasasakal hanggang sa maubos ang kanyang isipan. Ayon sa kanya, labis ang pagkahumaling ni Steven sa kontrol. Gusto niyang pangunahan at diktahan halos lahat ng iniisip at ginagawa ng asawa niya. Tuwing may alitan, lagi niyang sinisisi ang lahat kay Luna. Sinasabi niyang kahit ang mga maling ginagawa niya ay dahil pinilit daw siya nitong pagkalipas ng 7 taon ng pagsasama. Nagsimulang mabasag ang kanilang relasyon. Wala na ang kaligayahan dating inaasahan ni Luna. Nalulong si Steven sa alak at sugal at unti-unting naging marahas at pabago-bago ang ugali niya. Wari bang wala siyang nakikitang tama kay Luna. Mula sa paraan ng pamumuhay nito hanggang sa maliit niyang gawin. Hindi lang doon nagtapos, madalas siyang magbanta na iiwan si Luna, tapos siya rin ang magsisisi sa lahat ng nangyari. Batay sa mga nakuhang datos mula sa cellphone at computer ni Steven, pati na rin sa mga social media account ni Luna, mabilis na napagtanto ng mga pulis na simula pa ng kanilang kasal, patuloy na minamaliit, hinahamak at pinaglalaruan ni Steven ang isipan ng kanyang asawa sa loob ng maraming taon. Noong 2014, habang nakatira pa sila sa China, umalis si Steven sa kanilang bahay. Iniwan ang mga di matapos-tapos na sigalot sa panahong iyon. Mahigit 1,000 mensahe ang naipadala nila sa isa't isa. At sa mga pag-uusap na iyon, tuluyang lumitaw ang tunay na pagkatao ni Steven. Sa mga mensaheng iyon, hayagang inamin ni Steven na may nakilala siyang magandang babae at naging malapit sila sa isa't isa. Hindi lang iyon, hinamak pa niya si Luna. Sinabing para lang daw yung halaman sa kama. Pilit pa niya ang asawa niyang panoorin siya habang kasama ang ibang babae para lang mapunan ang sarili niyang baluktot na pagnanais ng mangibabaw. Ang nakakatawa at nakakagalit ni kaunting pagsisisi ay wala kay Steven. Sa halip, siya pa ang nagparatang, sabi niya kasalanan daw ni Luna kaya siya umalis at dahil daw dito napilitan siyang mangbabae. At sa pagiging kontrolado ni Steven, gumawa siya ng mga baluktot na kahilingan. Pinilit si Luna na makisali sa mga gawaing sexual na hindi niya gusto. Sinasabing iyon lang daw ang paraan para maligtas ang kanilang kasal. Dahil sa matagal ng pang-aabuso at pagkabaluktot ng isip, unti-unting nawala kay Luna ang kakayahang lumaban. Sa kabila ng matinding kahihiyan at paglaro sa kanyang isipan, napilitan si Luna na yumuko at tanggapin ang lahat. Inamin pa niya ang mga walang saysay na paratang ni Steven at buong desperasyon niyang ipinangako na magbabago siya. Gagawin ng kahit ano basta bumalik lang ang kanyang asawa. Sa buong kasaysayan ng kanilang mga pag-uusap, malinaw at makikita kung gaano ka-agresibo at kontrolado ang paraan ni Steven sa pakikipag-usap kay Luna. Totohanan, kahit pumayag man o tumanggi si Luna sa mga gusto niya, palaging nagbabago ang hinihingi at layunan ni Steven. Nais niyang sanayan si Luna na maging ganap na sunod-sunuran sa kanya. Kalaunan, kahit labag sa loob niya, napilitan si Luna na gawin ang mga bagay na nakakahiyang sexual at lahat ng iyon ay kinuhanan pa ni Steven ng video.
Noong 2016, swinerte si Luna nang makilala si Nick, isang propesor sa universidad, mabait at masayahin. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Habang lalo silang naging malapit, nagsimulang magtiwala si Luna kay Nick at ibinukas ang tungkol sa buhay niya sa loob ng kasal. Ikwinento niya na hindi lang siya pinipilit ng asawa niyang makisali sa mga labis at maruruming gawain sexual, kundi palagyan din siyang sinasaktan at minamanipula sa emosyonal na paraan. Pinilit ni Steven si Luna na magtrabaho ng part-time sa takeout restaurant ng kaibigan nila at obligado siyang ibigay ang 80 pounds mga $100 mula sa sahod niya bawat buwan para daw sa pag-aalaga ng mga bata. Nabigla si Nick sa ganitong klaseng kontroladong relasyon at sinikayat si Luna na humingi ng tulong sa batas, habang tahimik naman siyang nagbibigay ng lakas ng loob at kaunting ginhawa sa babae. Itinuring ni Luna si Nick bilang taong mapagkakatiwalaan at sa wakas nagkalakas loob siyang kumonsulta sa isang abogado upang makalaya sa baluktot na kasal na iyon. Ngunit hindi niya alam, kahit matagal nang sawang-sawa si Steven sa kanilang relasyon, hindi niya matanggap na hihiwalayan siya ng asawa niya. Ano man ang mangyari, gusto ni Steven na siya pa rin ang may hawak ng kontrol. Dahil sa lalo pang lumalalang pagko-obsesyon at pagnanais mangibabaw, sinimulan niyang palanuhin ng maingat ang pagpatay sa sarili niyang asawa. Inihanda niya ang isang Eastern holiday trip, kunwari sorpresa para sa mga bata bilang selebrasyon sa bagong trabaho niya at lalo pa sa paggunita raw ng ika-14 na anibersaryo ng kanilang kasal. Maingat na binalak ni Steven ang lahat para hindi makatanggi o makaramdam ng alinlangan si Luna. Pinaniwalaan ng mga pulis noong gabing iyon habang mahimbing na natutulog ang dalawang bata. Ginising ni Steven si Luna na noon ay nasa ilalim ng matinding epekto ng gamot pampatulog. Habang groggy at halos walang lakas para lumaban, dinala ni Steven si Luna papunta sa deck, saka itinulak ito sa nagyayelong tubig ng Le Fern. Marahil ay sandali lang nakaramdam ng takot si Luna bago tuluyang lumubog ang katawan niya sa kadiliman. Sa deck, nanatiling nakatayo si Steven, malamig, walang emosyon, habang pinapanood ang asawa niyang pilit ng lumalaban sa gitna ng dilim. Tumawag lang siya sa 999 ang emergency hotline nang makasigurado siyang wala ng pag-asang mabuhay si Luna, para lamang magmukhang isang asawang desperado at nagdadalamhat. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis sa lugar, natagpuan nila ang dalawang malalaking lagayan ng tubig sa deck. Pinaniniwalaan nilang binuhusan ni Steven ang sarili niya ng tubig upang palabasing tumalon siya sa dagat para iligtas ang kanyang asawa. Ang buong pangyayari mula sa mga kilos niya sa mga pahayag hanggang sa tawag sa emergency ay isang maingat na planadong palabas. Nang makahanap ng sapat na ebidensya, nagpasya ang mga pulis na arestuhin si Steven sa harap mismo ng isang tindahan, sa harapan ng dalawa nilang kawawang anak. Nang ipaalam sa kanya ang paratang na pinatay niya ang sariling asawa, nagkunwari siyang nagulat, nanginginig ang buong katawan, namumutla ang muka at pautal-utal na sinabing hindi raw niya alam kung ano ang nangyayari. Ikwinento pa ni Steven sa mga kaibigan na sinisisi ng anak nila ang sarili. Iniisip na siya ang dahilan ng pagkamatay ng ina. Dahil daw noong gabi iyon bago matulog, palihim na kumain si Luna ng ilang piraso ng french fries ng anak. Nag-away ang mag-asawa dahil lamang sa napakaliit na bagay na iyon at dahil inosente pa ang mga bata, iniisip nilang tumalo ng kanilang ina sa lawa dahil sa sobrang pagsisisi. Ngunit ang malupit na katotohanan ng kinaharap nila ay higit pa sa kahit anong bangungot na maaari nilang maisip. Ang pumatay sa kanilang ina ay walang iba kundi ang sarili nilang ama. Kung ang pagkawala ng kanilang ina ay isang sakit na mahirap ng tiisin para sa isang bata, ang pagtanggap na mismong ama nila ang pumatay dito ay isang sugat na hindi nagagaling. Hindi lang sa mga anak nagtapos ang sakit na iyon, maging ang pamilya ni Luna sa China ay tuluyang binalot ng matinding dalamhati.
Nang marinig ng tiyahin ni Luna ang nakakasindak na balita, kinailangan niyang maging sobrang maingat dahil alam niyang baka hindi kayanin ng matatandang magulang ni Luna ang biglang dagok ng balita. Sa paningin ng kanyang magulang, si Luna ay laging masunurin, matalino, masipag at matatag na anak. Kahit malayo siya sa kanila, palagi niyang sinasabi ng may ngiti sa boses na maayos ang buhay niya, na hindi siya pagod at ligtas at masaya ang mga apo nila. Kahit noong ika-12 ng Abril 2017 sa huli nilang pag-uusap, payapang sinabi ni Luna sa mga magulang niya na magbabangka silang magpamilya. Walang sinuman ang nakaisip na makalipas lang ang isang araw, tuluyan na nilang mawawala ang kaisa-isa nilang anak. Makaraan ng 4 na taon, noong Hulyo 21, 2021 sa Danan Crown Court, inilabas ng hurado ang kanilang hatol matapos ang 12 linggong paglilitis. Sa loob lamang ng walang siyang 10 minuto ng pagdedesisyon, nagkaisa silang lahat sa konklusyon. Guilty si Stephen McKinney sa kasong pagpatay. Pagkatapos nito, hinatulan ng hukom si Stephen ng minimum na 20 taon sa kulungan dahil sa pagpatay sa kanyang asawa. Matapos mapatunayang guilty, nagsampa si Stephen ng apela sa korte. Nagbigay ang kanyang abogado ng maraming dahilan para humingi ng pagpapagaan ng sistensya na nakatuon sa 2 pangunahing punto. Una, hindi raw direktang nasaksihan ng 2 bata ang pagpatay sa kanilang ina, kaya't hindi dapat isama ang presensya nila sa bangka bilang pagpapabigat sa kaso. Pangalawa, wala raw anumang criminal record si Stephen maliban sa isang maliit na insidente sa trapiko, kaya dapat umano siyang bigyan ng konsiderasyon para sa pagpapagaan ng parusa. Gayunpaman, tinanggihan ng korte ng apela ang lahat ng argumentong iyon. Ipinunto ng review panel na malinaw at matibay ang mga ebidensyang nagpapatunay na ito'y isang planado at sinasadyang pagpatay. Kaya't ganap na makatwiran ang pagpapatibay ng sentensya laban kay Stephen. Hindi lang iyon, batay sa mga hindi direktang ebidensya ngunit magkakatugma sa isa't isa, napagpasyahan ng korte na ang pagsama ni Stephen sa mga anak nila sa bangka noong gabi iyon ay isang sinasadyang plano niya mismo. Layunin niyang gamitin ang presensya ng mga bata bilang panakip para magmukhang isang karaniwang aksidente pampamilya lamang ang nangyari. Sa ganitong paraan, umaasa siyang malinlang ang mga investigador at mababawasan ang hinala na sinadya niyang patayin ang kanyang asawa. Dahil dito, sinadya nilagay ni Stephen ang 2 bata sa isang delikado at nakakatromang sitwasyon. Sa mismong sandaling pagpatay sa kanilang ina, natrapang mga bata sa maliit na bangka sa kalagitnaan ng gabi sa isang liblib na lugar. Pagkatapos noon, kinailangan nilang sumama sa mga pulis papunta sa ospital. Takot na takot, litong-lito at walang alam kung ano talaga ang nangyari. Sa murang edad nila, napakabigat ng pinagdaanan nilang karanasan. Isang trahedyang iiwan ng malalim na sugat sa isipan. Kaya't ganap na makatarungan at makatao ang pagpapasok ng bigat ng sitwasyong ito. Bilang dahilan upang palakasin ang sentensya bilang pagkilala sa sakit na dinanas ng mga batang naging biktima rin sa isang trahedyang iyon. Dagdag pa rito, binigyang diin ng korte na batay sa ebidensyang isinumite ng mga abogado ni Luna, malinaw na si Stephen na bilang asawa ay dapat sana'y nagsisilbing pinakaligtas na kanlungan ni Luna. Ang siya mismong naging pinagmulan ng kontrol, pananakot at matinding psikolohikal na pang-aabuso sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Kahit hindi siya gumamit ng pisikal na karahasan, ang ganitong pag-uugali ay may tuturing pa rin bilang kalupitan at ganap na pasok sa mga pamantayan ng pagpapabigat na sitwasyon. Tungkol naman sa argumento ng mabuting asal at kawalan ng kriminal na record, ipinasyal ng korte ng apela na bagamat theoretical na may bisa ito at minsan ay maaaring magpababa ng sistensya ng mga kasong hindi ganoon kabigat. Para sa isang planado at malubhang pagpatay gaya nito, halos wala na itong bigat o saysay bilang dahilan para pagaanin ang parusa.
Sa madaling sandali, ang kawalan ng kriminal na record ay hindi maaaring gamiting dahilan para pagaanin ang parusa ng isang planado at malupit na pagpatay sa sariling asawa. Batay sa mga pagsusuring ito, tuluyang tinanggihan ng korte ng apela ang apela ni Steven at pinagtibay ang orihinal na hatol laban sa kanya. At dito natatapos ang ating kaso para ngayon. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa muli ng ating video.